Good evening. So, gagawin natin ngayon kung paano mag-check ng status ng video natin doon sa business shoot. No? So, click natin yung dashboard, tapos page recommendation, then monetization na tayo diretso. Ayan, mayroong violation. So, hindi mawala-wala yung violation. Walang yan. So, dito, paano mag-click papunta dun sa business suite? Okay? So, mayroong link dito na akala mo ano lang, pero pag na-click mo siya, dadaling ka niyo doon diretso sa Meta Business Suite. So, ito sa taas, nakita niyo to? Partner Monetization Policy. So, yan ang i-click natin. Then, hanapin natin yung ayan, check monetization eligibility. Pasensyahan nyo na, medyo mabagal yung internet natin. No? Then, go to Meta Business Suite. Yan, ipat natin dito. Yan. So, ngayon, check natin yung content natin. No? Kung mayroon ba itong based din dun sa violation na makikita nyo dun sa page recommendation. So, dito natin yung matatagpuan sa content. No, click natin yung content para malalaman natin yung status ng mga video natin. So, ganyan lang ang gawin natin. No? Mula dun sa dashboard, punta dun sa page recommendation, then monetization, then click na partner monetization policies. So, dito, makikita natin yung, ito, swipe to the left lang tayo. Kikita natin yung, dito natin matatagpuan yung status yan. Yung status na yan, pag mayroong kulay dilaw, so ibig sabihin minor lang. No? Minor cases lang yung hindi gaano mabigat na violation, pero kailangan ding burahin. Pero may tiklik doon para hindi masayang yung views, tsaka yung minutes, yung views doon sa video mo na yon. Either sa Reels man o kaya sa long video format mo, okay? Ang gagawin mo doon, pwede mong halimbawa, itong pinakauna nating video, no? Palagay na lang natin na kulay dilaw yan, yung close content. Yung CC na yan, close content ang meaning yan. Ha? So, dito, i-click mo yung 3 dots yan. So, ayan. Pwede mong pagpilian. Yan, Reels kasi yan. So, wala talagang chance na ma-edit mo yan dito. No? Sa gamit lang yung mobile, pwede mo siyang ma-edit sa desktop, okay? Yan o, nakalagay. Pag na-click mo yan, it's not possible to edit a published Reels, okay? So, hindi siya pwedeng ma-edit, okay? So, paano pag violation o nagkulay dilaw siya, violation pag nag-red yan, kailangan mo lang burahin. Pag nag-red, kailangan mo i-remove. Pero, pag ano naman siya, pag nagdilaw, so, pwede mo siyang ma-edit. So, paano? Okay, yun ang tanong doon, paano? Gagawin mo doon, check mo yung caption. Maaaring sa caption nagkamali o either sa format ng video. Okay? Doon lang naman ang mga unknown error. So sa caption kasi, magkakaroon ng kulay dilaw yung video mo. Either or reels mo pag hindi malinaw yung auto-generated caption na tinatawag. Okay? Kailangan yung auto-generated caption, yung performance nun is high. Okay, laging i-check nyo lagi yan bago nyo i-publish. Check nyo lagi yung auto-generated caption kasi karamihan talaga dyan sumasablay. Okay, so hanap tayo ng video dito na pwede natin i-edit. No? Check natin yung auto-generated caption niya kung okay ba o hindi. Eto, pwede natin i-edit. Yan. Okay. So, paano mag-check ng auto-generated caption kung ito ba ang performance nito? So, malinaw, no? Bagal. Yun. So, dito na. Kala ko, chance talaga. So, ayan. Auto-generated caption is on or subtitle. So, dito tayo. Baba natin ito. So, dito. Pwede mong i-edit, no? Pwedeng i-edit yung title at saka description. Pindi na sa'yo yan. Para ma-check natin yung auto-generated caption, dito tayo, no? Ayan. Click natin yan.
So, dito natin ma-check yan ngayon. Kung okay naman siya, walang problema dun. Okay? So, karamihan dito kaya nagkakaroon ng kulay dilaw. So, check nyo dito. Pag nagkulay dilaw to, yung kulay green na to na address bar na to, pag nagkulay green yan, ibig sabihin, mababa ang percentage o hindi malinaw yung auto-generated caption ng video natin. Okay? So, ibig sabihin, pwede mo siyang burahin. So, paano ba burahin? So, click mo itong 3 dots ulit. Yan. Download or delete or either i-edit mo yung auto-generated caption mo. So, ganun lang guys. Kasimple, no? So, yan. Dahil okay yan. So, wala na tayong problema dyan. So, okay na yan. So, halimbawa, gusto mong i-edit yung title. So, depende sa'yo, no? Pwede kang bumalik doon. Video. Okay. Yan. Pwede kang bumalik dito. Yan. So, pwede mong i-edit yan. Okay. Then, pwede mo siyang i-publish o i-schedule mo siya. So, mamili ka. Pwede mong i-publish agad. I-save mo siya. O pwede mo siyang i-reschedule. Yan. Pwede mo siyang i-schedule expiration. Pwede rin. So, pag nag-edit ka, lalabas yung schedule post kung meron dyan. Kaso hindi ka nag-edit, so walang lalabas dyan na schedule. Schedule expiration lang. So, pwede mo agad yung i-save pag na-okay na ang lahat. I-save mo siya. Yan. So, ganun lang, no? Ganun lang kasimple. Then, dito, basta pag nag-check kayo ng status nyo, no? Status ng video nyo, dito kayo pumunta lagi sa content. So, dito nyo rin malalaman yung mga video nyo na mayroong mga violation. At dito nyo rin matumbok kung bakit nagkakaroon kayo ng minor. No? Pag etong close content square na to, ito, yung may CC na yan, yung kulay gray na bar, square. So, yan, close content ang ibig sabihin yan. Then, pag nagdilaw yan, may option pa talaga. Kaya gaya ng sinampol ko una, pwede kayo mag-edit and i-check nyo yung auto-generated caption. So, doon lang. No? Sa mobile,